napaligiran ka ng mga ganyan katatandang pyesa, you feel young. You know? Ang Voyage Bed, Dragnet Lounge Chair, at ang Yin and Yang Couch. Mga muebles ng sikat na Hollywood couple na sina Brad Pitt at Angelina Jolie. Ang Dragnet Coffee Table naman na ito, nakuha ang pansin ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Lahat ng ito, mga obra ng sikat na Cebuano furniture designer, maliit na bata pa lamang daw siya. Taong 1987 nang lumipad si Kenneth papuntang New York para mag-aral ng industrial design sa Pratt. Nang bumalik siya sa Pilipinas noong 1996, tinulungan niya ang kanyang ina na si Betty Cobonpue sa pamamahala ng kanilang negosyo na Interior Crafts of the Islands. Dahil maging interior design ay kanya na rin sinubukan. Ang disenyo ng Z-Bar sa Mandaue, Cebu, gawa lahat ni Kenneth. Napapaligiran nito ng pinaghalong wire at kawayan. I wanted to transform people into another world, basically, you know, and I wanted to make like a cocoon. And by doing a cocoon around it, you don't see the walls. There are no corners, so it's all floating. Pinili ko si Kenneth Cobonpue. Pinakamahalaga, gusto ko makita ng mga Cebuano na ang kanilang kapwa Cebuano is world-class sa kanyang mga gawain. At para maibalik sa kanyang bayan ang tagumpay na natamasan niya, nagtuturo siya ngayon ng furniture designing. I teach right now sa UP, UP Cebu. Itinatag ito para raw makilala sa ibang bansa ang hindi matatawarang galing ng mga Pilipino pagdating sa pagdidisenyo ng mga muebles. Si Clayton Togonon ang isa sa mga kilalang furniture designer dito sa Nakilala sa mundo ng furniture designing si Clayton dahil sa kakaibang material na ginagamit niya sa pagbuo ng kanyang mga obra. Use, of course, the Tao sa kanyang mga designs. first I got some really bad criticism about my ways because it's out of the box, no? Pero hindi nagpaapekto si Clayton. Nagpursigi siyang mapabuti pa lalo ang kanyang mga disenyo. It's something that Sa ngayon, ang termite mound o bahay ng anay ang paboritong gamitin ni Clayton sa kanyang mga obra. Ekstraordinaryo man kung titingnan ang kanyang mga obra, nais ni Clayton mapatunayan na ang mga bagay na kadalasang hindi natin binibigyan ng pansin, maaari pang mabigyan ng silbi at gamitin. Ilan lang sa bahagi ng kanyang mga koleksyon ay ang eleganteng love seat na galing pa ng Burma. Mabusising mga ukit ang bentahe nito na hango raw sa disenyo ng upuan ng mga magkasintahang Espanyol noon. Habang ang mga leather armchair namang ito, dating pag-aari ng tanyag na pintor mula Amerika. Namamatay si Andy Warhol. Pero sa dinami-dami ng kanyang antigong koleksyon, ang pinakapaborito niya sa lahat, ang tortoise table na ito na nasagit 350,000 piso na ito nang mabili ni Manuling noong 1980. It's tortoise shell.
It's very difficult to do. I think isa lang ang nagawa ni Ronnie Lake dito. Okay. Kasi for a tortoise shell na matambo, ma-flat niya parang lamesa, that's really something. Mahirap gawin. Pero ang mga ganitong lamesa, bihira na raw mabibili dahil na rin sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act na naisabatas noong 2001. Items in the house. Hindi lahat sa koleksyon ni Chairman Manoling likhang dayuhan. Ang magarang salaming ito, mula pa raw sa isang kumbento sa Binondo na ginawa noong 1920s. This is a Philippine Art Nouveau in Molave with all the Philippine shells carved on it. Dahil tumanda na sa panahon ng mga muebles na ito, aminado si Manoling na hindi biro ang perang nagastos niya para makolekta ang mga ito. I think ito ang pinakang expensive na hobby sa lahat. No? Ang bookshelf na ito nagawa sa Nara, dati raw botika cabinet sa Vigan na ginawa noong 1880s. Nabili raw ito ng kanyang biyenan sa halagang 25,000 piso noong 1980. Pero ngayon, tumataginting na 600,000 piso ang presyo nito. 300 taon na rin ang tanda ng cabinet na ito na tinatawag na Batangas Uno. Gawa ito sa puno ng balayon o tindalo na nabili nila noong 1961 sa nakalululang presyo. Before, mga 400,000. Ang pinakapaborito ni Jerry sa lahat ng koleksyon, ang Komoda, isang aparador na mahigit 100 taon na ang tanda. Nabili nila ito sa Pampanga noong 1970 sa halagang 5,000 piso lang. Ngayon, aabot na raw sa 350,000 piso ang halaga nito. Masakit man sa bulsa ang kanyang mga koleksyon, hindi naman daw matatawaran ang tuwang nadarama. Nang pamana nga sa mga anak or apo, of course, you get that certain feeling na masarap ng pag-ngolekta. Nara, Molave. Pero bukod sa mga ito, may isa pang sikat sa Queen City of the South. Mga muebles na mapapawaw ka sa ganda. Dahil mahigit 300 furniture manufacturers ang mahahanap dito, tinawag ang Cebu bilang Furniture Capital of the Philippines. At dahil din sa mga makabagong disenyo ng mga muebles dito, binansagan din itong Milan ng Asia. The local Cebu furniture industry is generally an exporting manufacturing industry. 40% of the export total. Dahil sagana ang ating bansa sa ratan, ito raw ang madalas na ginagamit panggawa noon. Pero noong 1977, ipinagbawal ng ating gobyerno ang pag-e-export ng ratan dahil sa unti-unti nitong pagkaubos. Dito natin na-diskubri na maaring gumamit ng iba't ibang materyales kagaya ng abaka, bato at kawayan para sa paggawa ng mga muebles. O diba, big time ang kanilang mga kliyente. Nagkakahalaga ng 30,000 hanggang humigit kumulang 500,000 piso ang mga muebles pag kanilang ipinagbili na sa ibang bansa. Pero bago nila pinasok ang paggawa ng mga kagamitang pangbahay, naging exporter muna sila ng kahoy na ratan. Ang Mahitabel Manufacturing naman ang sinasabing isa sa mga kauna-unahang kumpanya sa Cebu na gumagawa ng mga furniture. 1948 pa lang daw nang sinimulang ilagay ng kumpanya sa mapa ang Cebu bilang magaling na gumawa ng mga furniture. Ang di matatawarang kalidad ng kanilang mga gawa ang binabalik-balikan daw ng kanilang mga suki.
Mula 5,000 hanggang 600,000 piso ang presyo ng kanilang mga muebles. Pero sa pagtaas ng presyo ng mga material na kanilang ginagamit, nangangamba sila sa epektong maaring idulot nito sa kanilang negosyo. Kaya naman ang kumpanyang Design Ventures, makabagong disenyo ang pinagtutuunan ng pansin. Mga indoor furniture katulad ng mga upuan, dining set at palamuti sa bahay ang karamihan sa kanilang mga produkto. Inaangkat ito mula Cebu papunta sa mga kagaya na lang ng love seat na ito. Nabuo raw ito dahil sa interes niya sa robot. Ito raw ngayon ang pinakamabenta sa kanilang koleksyon. Pagdating sa pandaigdigang pamilihan, hindi papatalo ang muebles ng mga Cebuano. Ang taas ng kalidad ng kanilang paggawa at mga disenyo na talaga namang one of a kind, kitang-kita ang tatak Pinoy saan man ito tingnan.